Isa po mapagpalang Monday morning sa inyong lahat, mga ka-TFTD. And again po, para sa atin pong reflection sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay, gusto mo ng followers? Yan. Parang tunog mga followers sa social media. Pero yun din ang sense actually po ng ating reflection ngayon. Kasi pag sinabi nating followers, ay syempre, ito yung pag sinabing followers sa social media, di nakasubscribe ka sa isang page ng isang tao, naka-follow ka talaga, ano man yung i-content niya, nandun lahat. So, kaya naman nagkakaroon ng followers ang isang tao sa social media or kahit anong platform sa social media. It's because of that person's influence sa buhay at perspective o particularly sa buhay ng tao. Kaya natin fina-follow ang isang page o isang tao kasi may influence sa buhay natin yung taong yun. Kaya nga, may follower. Yan tanong natin ngayon, ay gusto mo ng followers? So the same sense, para magkaroon tayo ng followers, kailangan natin ng influence sa mga taong gusto nating sumunod sa atin. At yan yung maganda sa Ebanghelyo ngayon. Bakit? Kasi po sa Ebanghelyo natin ngayong araw na ito, which is taken from the Gospel of St. Matthew, chapter 4, verses 12 to 17, and then nag-jump po siya sa verses 24 to 25. Dito kinikwento yung pasimula, yung mga ilang part nung pasimula ng ministry ng ating Panginoong Yesus. At yung mga pagpapagaling, yung kanyang pagpapaalaala sa mga tao na pagsisihan ng mga kasalanan, at paglilibot niya sa iba't ibang lugar, pagpapagaling sa mga may sakit at may karamdaman, sa iba't iba. Kaya lamang, maganda dito sa bandang huli, sabi dito, silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. So mga kapatid, yung palang followers, hindi lamang nga ngayon lang sa social media sapagkat even during the time of our Lord Jesus Christ, noon pa man, uso na yung mga followers. Ito nga yung Ebanghelyo ngayon ng patunay. Sabi ni San Mateo, napakaraming tao ang sumunod sa kanya buhat sa Galilea, sa iba't ibang lugar. Anong dahilan? Simple lang po. Siyempre, sabi nga natin kanina, para magkaroon ka ng follower, you have an influence. You have to have an influence sa taong gusto mong sumunod sa iyo. So, si Jesus, kaya maraming sumunod sa kanya, ay it's because nagkaroon ng influence si Jesus sa mga taong ito. At simple lang po yung naging influence ng ating Panginoong Jesus. Ano yun? Yung mga ginawa niyang kabutihan sa mga taong ito. Yung mga bagay na mabubuting ginawa niya sa mga taong ito. To such a point na itong napakaraming taong ito na na-impluensyahan ng kabutihan ni Jesus, ng kanyang pagpapagaling, pagtuturo, pagpapalayas ng masamang espiritu and everything. Ito yung dahilan kung bakit, ayon kay San Mateo sa ating Ebanghelyo, napakaraming tao ang sumunod sa kanya. Kaya nga, mga kapatid, ito yung aral sa atin ngayon. Yun nga, tanong natin, gusto mo ng followers? Yun din gumawa tayo ng mabuti. Let the goodness from our hearts influence many people in such a way na hindi lang basta sila follower natin, kundi lalo't higit maging follower din sila ni Jesus Christ. Dahil yun talaga ang mission natin is to bring Jesus Christ to many people, not just only ourselves. Kaya nga, yun ang maganda sana maging influence natin. Kasi sa totoo lang po, sabi nga ng isang kakilala kong pari, si Monsignor Andro Castro, sa kanyang reflection din for today. Ang sabi niya, ang kabutihan daw parang bato balani. It attracts. Ang kabutihan nakaka-attract. Ang kabutihan nakakaakit. At ito ay kusang umaakit. Sabi nga sa kasabihan sa English, love or goodness diffuses itself. Nakaka-attract. Kaya, kung maraming taong may follower, especially in social media, na kahit ano naman ang ginagawa, kahit basta na lang ang ginagawa, at nakaka-impluwensya ng maraming tao, sana yun din bakit hindi yung kabutihan sana maka-impluwensya sa ibang tao?
Ano, to such a point na hindi lang basta sila sumusunod sa atin na nakaka-impluwensya sa kanila. Bagkus, sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa kanila, ang mas maka-impluwensya sa kanila ay yung pinagmumulan ng kabutihan, ang ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot po kasi ngayon kasi alam niyo kung bakit. Lagi kong sinasabi sa aking reflection, parang sabi ko, parang sa panahon ngayon, mas lalong nagtatagumpay yung kabaliktaran ng kabutihan, yung kasamaan. Kasi bakit? Sad to say, may mga tao ngayon, or hindi naman siguro marami, pero parang gano'n na rin. Alam mo yun, pag gumawa ng masama, parang wala na lang. Parang wala ng accountability, parang wala ng responsibility. Tulad nga nung experience ko po kahapon, habang ako'y naglalakad dito sa harap ng simbahan namin, may 3 bata akong nakasalubong. Tapos yung 3 bata, sipin nyo yung parang wala nang pakialam kung magmura. Yun ang lumalabas sa kanilang bibig, iba't ibang klase ng curse words, lumalabas sa bibig ng 3 bata. Samantalang, alam nyo, pag bata, hindi dapat ganun namumulat dapat sa kung anong tama at mabuti. Pero sa narinig ko doon sa 3 bata, parang wala lang sa kanila. It's very normal. Kaya sabi ko nga, ano ba yun? Parang hindi man lang naturuan ng accountability sa mga maling sinasabi or responsibility sa mga maling sinasabi na hindi nangingimi o ano. How much more, sa salita pa lang yun, how much more pa yung paggawa. Ano? Yung mga kapatid, nakakalungkot I don't know if this is our world now, if this is the situation of our world now, na pag gumawa ng masama, gumawa ng panlalamang sa kapwa, gumawa ng mga bagay na kabaliktaran ng kabutihan, parang wala lang. Parang okay lang. At yun pa, mas nakaka-impluwensya pa sila. Yun nga, sabi ko nga, parang wala ng accountability sa ginagawa. Parang wala ng responsibility sa ginagawa na hindi naiisip na may accountability sila sa mga bagay na ginagawa. Lalo tigit kung masama ang ginagawa. Kaya nga, dito tayo inaanyayahan mga kapatid. So, for us to counter this, edi yun, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Yun lang naman kasi kapag tumigil tayong gumawa ng mabuti, yun doon na magtatagumpay ang masama. Sabi nga evil triumphs when good men do nothing. So, hanggat may kakaunting gumagawa ng kabutihan basta tuloy-tuloy, mga kapatid, at the end, katapusan, magtatagumpay pa rin ang kabutihan. Pero kung tayo titigil sa paggawa ng mabuti, hayaan natin ang masama, ay mga kapatid, baka magapi ang kaliwanagan at ang manalo ay ang kadiliman. So, uli, gusto natin ng followers, gamitin natin ang impluwensya ng kabutihan para mas maipakilala pa natin si Jesus. At yun talaga ang tunay na impluwensya dapat sa buhay natin bawat isa, ang ating Panginoong Jesus. So, gusto natin ng followers, let's influence other people with our goodness. At sana, hindi lamang sila madala natin sa atin, kundi lalo't higit, madala natin sila sa ating Panginoong Jesus. Okay po? So muli mga kapatid, patuloy ang paanyaya po sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us continue to evangelize the world through social media. So again po, please like, share, and follow ang ating page. Ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing, at ang ating pong TikTok account na Thought for the Day. And of course, we pray for those people still struggling physically, emotionally, mentally, financially. We pray also for the people na nasa mga lugar pa rin na affected ng gulo, ng conflict, na sana nga sa tulong ng ating panalangin ay gumaan ang kanilang mga dinadala sa mga panahong ito. And syempre sa huli, kung talagang tayo nagsisikap na gumawa ng mabuti, hindi lamang para maka-gain ng followers or maka-influence dahil sa atin, pero maka-influence dahil kay Lord at madala natin kay Lord, edi sigurado yan. Anong ibig sabihin nito? Edi always be blessed and be a blessing. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.